Nagtataka ang pintor na babae, na ang mapanlinlang na babae ay niyayakap ang kanyang asawa. Ngunit hindi siya sumugod at nagalit. Sa halip, kumuha siya ng lapis at iginuhit ang eksenang ito. Pagkatapos, tahimik siyang gumuhit ng isang malaking larawan ng kanyang pagpanaw. Pagdating ng ika-5 anibersaryo ng kasal, ang sanhi ng orihinal na kasunduan ng pagkakasama, ang asawa na plano nilang ipagdiriwang ay hindi lumabas, kundi ibinigay lamang ang sketch at ang mensahe tungo sa ibang bansa. Naging walang direksyon agad ang lalaki. Sa unang pagkakataon ay tinanggal ang pagnanais ng babae na may maraming balak. Nakapaloob siya sa isang kalamidad na bigla ang ibinigay ng kanyang opisyal. Nanggulo na ang loob niya upang hulihin ang asawa at magpaumanhin. Walang inaasahan ng isang malubhang balita. Sinasabi ng kanyang asawa at 2 anak ay nasangkot sa aksidente sa daan patungo sa ibang bansa, na sa kasamaang palad ay agad na namatay. Nang marinig ito, ang lalaki ay napasandal sa lupa sa sakit. Ang natitirang buhay niya ay lilipas sa walang katapusang pagsisisi. Ginugol ko ang aking buhay sa pagkabaliw at kahihiyan. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay hindi talaga namatay, kundi kasama ang 2 anak. Nagsimula ang bagong kabanata ng buhay. Dati silang huwara na mag-asawa na hinahangaan ng lahat. Mula sa pagkabata hanggang sa kasal at pagkakaroon ng anak, palaging nagmamalasakit ang asawa sa babae, pati na sa oras ng panganib. Halos ibigay ng asawa ang buhay niya para iligtas siya. Akala ng babae, wala nang makakapagpawala sa kanilang kaligayahan. Hindi inaasahan, 1 buwan na ang nakalipas. Hindi sinasadya niyang nasal-ayan ang kanyang asawa, kasama ang estudyanteng kanyang sinusuportahan na nag-iinit. Diyan lang siya napagtanto na kahit gaano pa kalalim ang damdamin, hindi ito kayang labanan ng paglipas ng panahon, at mas mahirap para sa kanya na tanggapin, na sa tuwing bumabalik ang asawa mula sa kanyang kalaswan, nagpapanggap pa ring tapat na tapat sa kanya. Ito ay nagpapahirap sa mga babae na makilala kung siya ba ay may tunay na damdamin para sa kanya, kaya't nagpa siya siyang umalis. Para dito, nagplano siya ng isang pekeng kamatayan, 7 araw bago ito, upang maiwasan ng kanyang asawa na patuloy namang istorbo. Ginoong Zai, ito po ang inyong reservation. 1 linggo pagkatapos ng pekeng pagkamatay na senaryo. 1 linggo pagkatapos ng pekeng pagkamatay na senaryo, ang pangunahing tauhan ay ikaw, at ang iyong 2 anak. Kung walang problema, mangyaring pumirma. Sa hinaharap, mauunawaan mo, maaasahan, hindi kailanman ito ay pag-ibig, kundi ang sarili. Nasa bawat order mo, ang iyong komisyon, laging mas maaasahan, kaysa sa matatamis na salita ng mga lalaki. Bumabalik na tahimik ang babae. Sino ang mag-aakalang ang mapanlinlang na babae ay kusang nag-initiate na magduda sa kanya? Ngayon ay dumating ang asawa upang sunduin ang babae pauwi. Walang kaalam-alam na may bakas ng lipstick sa kanyang kwelyo, at lahat ng ito ay nakita ng kanyang asawa. Akala ng babae ito ay aksidente lamang. Ngunit pagkasakay sa sasakyan ay natanggap niya isang text mula sa mapanlinlang na babae. Chimo buong hapon. Nasa akin silang lahat. Nag-iwan ako sa iyo ng kaunting paalala. Nakita mo ba? Maniwala ka o hindi, isang tawag ko lang, maaari ko na siyang paalisin. Sabi mo, syempre, naniniwala ako. Si Xiao Fei ay nagsabi ng anino. Ang batang babae na pinondohan ko noon. Si Xiao Fei ay nagsabi ng anino. Si Xiao Fei ay nagsabi ng anino. Si Amo. Gusto niyang maging actress. Tulungan mo siya, okay ba? Sige. Ang asawa ko, ano man ang sabihin, ngayon siya ay nagbago. Hindi lamang naging mainit na bituin sa mundo ng libangan. Siya rin ay naging ayaw ng asawa ko. Hihi. May nangyari sa kumpanya. Uuwi ka na muna. Babalik ako sa iyo kapag tapos na ako. Pumarada ka sa gilid. Amo. Anong nangyari? Dahil nagpasya ka nang umalis. Huwag ka nang magpakabihag. Malakas ang snow. Dalhin mo ang payong. Sige. Huwag kang umalis, Amo. Huwag kang umalis, Amo. Amo. Chi-chi. Bakit ka natutulog sa sofa? Pasensya na, maraming gawain sa kumpanya. Abala ako buong gabi. Dadalahin kita sa kama para matulog. Bakit ang init mo? May lagnat ka. Ihahatid kita sa ospital. Amo. Bakit umaga na? Kailan ka lang bumalik? Kagabi, napanaginipan ko ang isang masamang panaginip. Napanaginipan kong hindi mo na ako mahal.
Bobo. Paano naman ako hindi ka mamahalin? Pasensya na, may sakit ka. Hindi ko akalain na wala ako sa tabi mo. Pasensya na. Sweetheart. Ang amoy ng pabangong ito. May halong bahagyang amoy na masamsang. Itong nakakadiring lalaki. Hindi na siya ang batang umiibig sa akin. Amor. May hangin kang kakaiba. Sinabi ni Xiaopei na ang imahe. Sabi namin. Kung may araw, na hindi mo na ako mahahal, dapat mong sabihin sa akin. Wala namang hangin na kakaiba. Sick ka ba? Hindi masyadong matalino ang amoy. Ang taong minamahal ko ay ikaw. Sapat na ikaw. Sa buong buhay, sa susunod na buhay. Hanggang sa susunod na buhay. Ikaw talaga. Sinumpa kita. Huwag na nating gawin itong overtime pa. Ang late na. Huwag na nang magsalita ng ganyan. Bibig ng lalaki. Puro kasinungalingan. Huwag kang magkalat. Binalaan na kita. Si Chichi ang aking hangganan. Kung magulo ka sa harap niya, gusto kong wala ka ng anuman. Zai Weiqi, huwag mong isipin na sa pagpapanggap na may sakit, ay makakapit mo si Bumo sa iyong tabi. Sinasabi ko sa iyo, matagal nang hindi ka na niya mahal. Nasa iyo na siya. Sa mga nakaraang taon, dapat na akong umalis. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay mahal na mahal niya ako. Amo. Gising ka na. Anong nangyari sa'yo? Tungkol sa kumpanya, hindi mo kayang ayusin kahit isang maliit na bagay. Anong silbi ng pag-aalaga sa grupong ito ng mga tamad? Huwag kang magalit. Walang anuman. Tungkol sa mga bagay ng kumpanya, aayusin ko ulit. Sige. Bintana. Bakit ka nandito, Chimo? Huwag kang magulo, alam ko na talagang nagkamali ako. Tama na. Si Xiaopei ay nagsabi ng anino. Si Pei ay nagsabi ng tanawin. Alam ko na talagang nagkamali ako. Sige na, mabait ka. Aking asawa, dadalhin ko na. Kamakailan, wala ang bata sa tabi. Kamusta ang buhay mo dito sa mundo? Siguradong masaya si Imo, di ba? Kung hindi, sa susunod, madalas mong dalhin ang bata dito. Okay. Wala nang hinaharap. Sagot ka sa telepono, Kiki, saan ka na?
Ginoong Chi, ito ay regalo mula sa misis, na inihanda niya para sa iyo. Siguradong puno ng pagmamahal ang misis. Narito lahat ng sulat sa liham. Salamat kaayo kay Ginoong Chi. Buksan natin agad yan. Mayroon pa itong cellphone. Maaaring punto-punto ni Ginyo ang mga talaan dito, ng pag-ibig. Sa kasalukuyang pagdiriwang, gagawin namin itong live sa buong mundo. Magkasama naman, tunay nating makita, ang magandang buhay niya. Amo. Pasensya na lang hindi ako makakarating. Ang dokumentong panghihiwalay, ay nasa loob ng drawer sa bedside table. Na-sign na to. Matagal na rin na inilagay ito. Lumabas ako para magpahinga. Babalik ako pagkatapos ng ilang panahon. Huwag mag-alala, si Cheng Ching Ching ay isa sa mga tao. Tinulungan ko noon, may ugnayan siya sa akin. Mas malalim ang ugnayan niya sa iyo. Sinabi ni Xiao Fei na ang pelikula. Sinabi ni Xiao Fei, mahal na mahal ka ni Xiao Zhu. Sinabi ni Xiao Fei na ang pelikula. Sinabi ni Xiao Fei na bagay kayo. Wala akong pakialam kung gagawin mo. Ang ika-5 anibersaryo ni Xiao Fei na kasal ninyo. Sinabi ni Xiao Fei na naway maging masaya kayo. Si Zai Weiqi. Ginoo Chi. Si Zai Weiqi. Narito ka ba napupunta? Ito ang iyong kwarto ng pahinga. Ang lalaking kasintahan mo ay langhapin lang ng labas. Kamakailan. Hindi kami magalang. Baka ang 2 anak mo ay magkakaroon na ng mga kapatid. Gusto mo ba ang ibinigay kong anibersaryo na regalo? Pahalagahan mo ito. Pagkatapos ng 5 taon, hindi na magkakaroon ng 6 na taon. Ngayon, ang mga cute ay sobrang mayabang. Isang sigaw, umalis ka, asawa. Ginoong Chi. Ilang beses na kitang sinabihan. Nalinawin mo ang iyong posisyon. Huwag magkalat sa harap ni Chichi. Ito ang ginawa mong kabutihan. Chimo. Sariling pagkakamali, sinisisi ang iba. Ganto mong pader. Hindi ka nanghihinayang ng mukha mo. Ganito ka na lang nasa sabong. Hanggang sa hindi mo na binibigyan ng iyong asawa. Narito kang, dahil sobrang dami ng masarap na pagkain. Kailangan mo na ng masamang bago. Tumingin ka sa sarili mo mabuti. Sa mukha niya. Saan ba hindi ito kalawig ni Kiki? Tanungin mo ang sarili mo. Sino ba talaga ang gusto mo? Bakit nandito ka pa at naguguluhan? Pumunta ka at dalhin mo ang aking manugang. Sige na. Ginoong Chi, alam mo ba kung saan pumunta ang ginang? Ginang. Parang nawala ang ginang. Nawala. Ano ang ibig sabihin ng nawala? Ito ang balita ng bansa F ngayon. Sa daan patungo sa Sland Castle, isang maliit na kotse ang nahulog sa bangin. Ang umuupo ng sasakyan ay isang babaeng Chino. Kasama ang 2 bata. Sinabi niyang pupunta siya sa Silan Gubao. Impormasyon ng umuupa. Zai Weiqi. Noong panahong iyon, sina Ginoong Qi at ang kanyang asawa, ay nagdaos din ng seremonya sa Silan Gubao. Ang ipinagdiriwang na 1 siglo ng kasal. Pwede ba? Laging may sinsinang sumasakay siya ng kotse. Lalo na't may 2 bata pa siya. Ito. Sapat na pangalan lang. Sapat na pangalan lang. Para sa akin ngayon. Pumunta na lang para magtanong sa lokal na pulisya. Hindi naglalaro si Dao Fei. Sabi ni Xiao Fei. Ginoong Chi. Naghahanap ang mga pulis sa lugar. Patay ang mga tao sa loob ng sasakyan. Nakilala na ang pagkakakilanlan. Babaeng may nasyonalidad ng China. Salamat Weiqi. 2 bata. Shi Zaishi. Shi Zaichen. Shi Zaishi. Shi Zaichen. Amo. Wala na si Kiki. Wala na rin ang 2 kong apo. Bakit ito nangyari? Bakit nga ba? Mahal na mahal mo siya. Kasalanan ko ito. Nakita ko na noon pang maaga, na hindi siya maayos. Diyos ko, dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Talagang dapat. Talagang dapat akong mamatay. Patay na si Zai Weiqi. Pwesto ni Ginang. Chi, akin na ito. Hindi. Hindi ko naniniwala.
Hindi siya patay. Lumabas lang siya para magpahinga. Ginoong Chi, lumabas lang siya para magpahinga. Kailangan kong hanapin siya. Pupunta ako para hanapin siya. Ginoong Chi. Maligayang pagdating, Jesset. Napalitan ko na ang iyong impormasyon. Na-update ko na ang iyong tirahan. Ang trabaho mo. At ang enrollment ng 2 maliit na bata. Nagawa ko na lahat. Salamat, Anten. Walang anuman, Terra na. Nagawa mo na ba ang mga bagay doon? Sasabihin ko ang totoo. Noon, akala ko, iniwan mo ang pagpipinta para pamahalaan ang kumpanya, ay pag-aaksaya ng talento. Ayos na ngayon. Maari nang gawin ang mga bagay na nais. Tungkol sa mga lalaki. Mahanap na lang ng iba, di ba? Hindi. Maraming pwedeng hanapin. Maranasan ang tulad ni Chimo. Mabango at masigla. Walang pag-aalala ang pag-ibig. Matapos ang kawalan ng tiwala na. Katulad ng isang pelikulang idol. Saan pa ako magkakaroon ng oras para magsimula muli ng relasyon? Hindi kailangang magkaroon ng relasyon. Mas masayang mabuhay. Ganda ng tanaw. Tingnan mo yan. Wow, ang ganda. Lahat ay isang bagong simula. Paumanhid. Tungkol sa lahat ng bagay kay Ginoong Chi. Hindi kami magbibigay ng sagot. Tungkol kay Chen Qingqing. Wala kaming maibibigay na impormasyon. Wang Zhang. Huwag kayong mag-alala. Nandito ang Chishi. Dapat kayong magtiwala sa Chishi. Ayos. Inaasahan kong makipagtulungan sa inyo. Ayos lang. Huwag kayong mag-alala. Bago si Chizong, ang kanyang karakter, napakatagumpay ng pagtatayo. Palaging naging halimbawa ng 24 na debotong kasintahan. Tanyag na ama. Ngayon ay naging tanyag na salarin. Ang aming departamento ng PR ay patuloy na humahawak, pero ang epekto sa imahe ng kumpanya ay masyadong malaki. Bukod dito, nailantad ng marketing ang Chen Qingqing. Masama sa operasyon, mahina ang talento. Patuloy na sinusundan kami ng media. Paano natin ito haharapin? Kailangan natin ng ideya mula kay Chizong. Ang mga artista ng aming kumpanya, hindi pinahihintulutan na makilahok dito sa ibang bagay. Masyado siyang abala ngayon si Director Chi para sa mga bagay na iyan. Director Chi, ang mga shares ng G Corporation ay kasalukuyang binabawasan ng halaga. Ang presyo ng stock ay bumagsak ng matindi. Mga kakumpetensya, hindi lamang sila kumukuha ng mga tao sa amin. Sila rin ay abala sa pagkalap ng mga negatibong impormasyon. Mga lihim na kasunduan, mga salitang tulad ng pananakit sa mga artista, laging nasa trending na balita. Ang layunin ay malinaw. Kailangan nating gamitin ang kondisyon ni Chishi. Sir Chi, ngayon ang kumpanya ay kailangang lumabas ka na para magbigay ng direksyon sa lahat. Bagsak. Kamusta? Nandito po si GMR. Chibu, o dito po. Kamusta po? Ito si Zai Weiki, bata. Chi Zai Exi. Ashes ni Chi Zichen. Tayo. Amo. Sa susunod na umaga, sinusundan namin sila, pagsama-samang pumasok sa paaralan. Tapos sa gabi, sama-sama naming kunin sila mula sa paaralan. Ano sa tingin mo? Ayos lang. Siyempre ayos lang, susunod ako sa iyo. Ito si Zai Weiki, bata, Chi Xingxin. Ang laman ng labo ni Chi Xingchen. Girl Dongchi, nagbigay na natin sa Ginoong Chi ang labo. Ayon sa ating kasunduan, ito ay labo ng 3 asong bakal. Okay, salamat po sa inyong tulong. Ito ang dapat nating gawin. Ginoong Chi, ihanda ang libing ninyo at ng anak sa loob ng 3 araw. Kung hindi po kayo tutol, maaari kayong manood sa live streaming na aming inayos. Sa oras na iyon, ililink ko ang live stream sa iyo. Ipapadala ko sa cellphone mo. Talaga akong walang problema. Kailangan kong makita ko ang Chimo. Ililibing natin siya at ang 2 anak natin. Wow!
Talaga kang nakakabulag na artista na nakikita ko. Sa pagkakataong ito, tiyak na mag-organisa ako ng isang exhibition para sa iyo. Huwag mong tanggihan. Siyempre hindi ko tatanggihan. Noon, nawala ko ang aking mga pangarap. Ngunit ngayon, ibabalik ko sila, ibalik ang lahat. Mahal na. Oy! Koneksyong hindi alam ang pinagmulan. Huwag i-click. Ito ay ang aking libing. General Yu, ang ganitong tao ay hindi pa natanggal. Si Cheng Ching ay nagpakita sa libing ni Zai Weiki. Mukhang papasok na siya sa pamilya Chi. Si Chimo at si Cheng Ching. Hindi ba't nagtagong nagpakasal na? Tingnan mo si Cheng Ching. Ang tingin niya kay Chimo, parang halos maihiwalay na. Chin ang triplets ng Banyang. Dapat siyang isilid. Mag-drive na lang. Kapag lalo silang sinusumpain, DMI masasaya siyang. Tama akong mahal niya. Ang kinaroroonan ni Ginang Chi. Siya talaga ang kukunin ko. Chimo. Gustong gugulin mo si Kiki. Gustong gawing alaga niya. Gustong gugulin mo si Kiki. Gustong gawing alaga niya. Sino ka? Bakit mo siya tinatamaan? Sinasabi ko sa'yo, kung gagawa ka ulit ng ganyan, tatawagan ko ang pulis. Tulong. Tulong. Chimo, tulungan mo ako. Tulong. Anong nangyari, Chimo? Gusto mong ipagtanggol ang iyong sarili. Para bang gusto mong makilala? Huwag masyadong mangapi. Sige, ngayon, dapat kong dalhin si Chichi. Sige, ngayon, kailangan kong dalhin si Kiki. Si Kiki ang asawa ko. Hindi ko siya papayag ang dalhin mo. Tama na, wala na si Kiki. Kung nais mong alamin kung kanino ang kasalanan, napakaraming oras pa. Ngayon ang pinakamahalaga ay, maipadpadalhan siya ng maaga sa kanyang huling pahingahan. Ito rin ang pinakamainam na desisyon para sa kanya, at sa dalawang bata. Siya. Uy. Jessica, sino ba talaga ang lalaki ito? Nag-anda talaga. Mula sa livestream ng isang social media account, hindi ko maintindihan ang kanyang mukha, at hindi rin alam kung sino siya. Ngunit lubos akong interesado sa kanyang identidad. Ngayon ang inyong mga problema, nakalatag sila sa trending topics. Ang lalaking totoong cool at may intensidad. Sigurado akong may nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanya. Ay, walang impormasyon tungkol sa lalaking iyon. Tignan mo, sinabi ng mga opisyal na tagapagsalita na siya ay maaaring mataas na opisyal, o kontrolin ng media, o sobrang mayaman. Anumang uri, ay sumasalamin sa kapangyarihan. Kailan mo nakilala ang ganitong tao? Kung ganoon, huwag mo siyang isipin. Sa ngayon, mag-focus ka sa pagpipinta. Ang bagay sa exhibit, ibanggit mo ito sa schedule. Basta't magsimula na ang exhibit, magpapakita na ang mukha ko. Mahirap iwasan. Mahuhulaan ka ng mga, makikilala ka ng iyong mga kaaway. Walang problema. Kaya ang mukha ko, konting galaw lang okay na. Halimbawa, paano kung lagyan ng nunal dito? Nice.
Maganda. Lahat ng ito ay parang araw-araw ko ginagamit. Chimo. Magbudang pakiramdam. Alam mo bang handa na si Miss Shay? Ginamit ko na itong mukha ng mahigit 26 na taon. Ngayon ay oras na upang ibigay ito. Tumanggap na ng aking tunog sa loob. Chimo, Chimo. 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 Amo. Amo, mabilis kang dumating. Mabilis ka na. Amo, paano ka? Maya bang masama sa iyo? Hindi na makakabangon ng patay. Kung si Kiki at ang mga bata ay buhay pa, tiyak na nais nila na makapagpatuloy ka sa buhay. Ako ang pumatay sa kanila. Anong karapatan ko? Na mabuhay ng mabuti. Ang aksidente ay isang hindi inaasahang pangyayari. Ang mga nabubuhay ay dapat mabuhay ng maayos. Kamakailan lang ay umiinom ka gabi-gabi. Hindi pa isang buwan, 2 beses na nagdugo ang tiyan at na-hospital. Ngayon ay hawak pa. Naging ganito pala. Siya nga pala. 1 buwan na siyang nawala sa akin. Kiki. Huwag kang mag-driving. Huwag kang mag-driving. Magbalik ka na agad. Kiki. Inibining Zai. Batay sa iyong request, nagkaroon lang ng ilang maliit na pagbabago. Mayroon kang katulad noon. Ngunit may kaibahan. Titingin ka ba kung okay? Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you they could never. Mula ngayon, wala nang haantong kay Zai Weiki. Sino lang ako ay si Jesset. Kiki. Ginoong Chi, ito si Ginang. Zai, ito ang sining na iniwan niya habang nasa ospital. Maganda ang pagkagawa, kaya't pinanatili ko ito. Ngayon, sa palagay ko dapat ko na itong ibalik sa iyo. Salamat po. Cheng Ching Ching. Tama, hindi kayang mawala ni Chimo ako. Habang nasa ospital, ako pa rin ang iniisip, pero nagpapanggap lang siya, na may malalim na damdamin. Mukhang mabilis. Maaari na akong kumalit sa patay na iyon. Amo. Anong nangyari sa'yo? Pagkatapos magwala si Sisyang, pwede kong alaga kita. Maganda ba iyon? Pwes, iyakin mo na. Hindi ko nais. Substitutin ang lugar niya. Gusto ko lang makasama ka. Sapat na para sa akin na alalahanan ka. Pasok. Hulihin mo siya para sa akin. Pahirapan mo siya ng gusto. Tapos dalhin sa ospital para sa operasyon. Noong una, paano niya pinaganda ang mukha na ito, na naging katulad ni Kiki? Gawin mo rin sa akin, na walang pagbabago. Hindi pwede. Chimo, Chimo, nagkamali ako. Patawarin mo ako, okay lang ba, Chimo? Ang pera para sa operasyon. Wala akong ibabayad. Babasagin ng Chi Corporation ang kontrata sa iyo. Lahat ng penalty mula sa mga naunang kontrata. Ikaw ang tanging sisigat. Dalhin mo na. Chimo, Chimo, patawarin mo ako, Chimo. Lahat ng nagpasakit kay Chichi, dapat mabuhay sa impyerno. Nandoon na ako. Gamitin mo ang natitirang bahagi ng buhay mo, para bayaran ito.
Tulungan mo naman ako, bigyan mo ako ng makakain. 3 araw na akong hindi kumakain. Kuya, kahit anong gusto mong panoorin, o ano paman, kaya kong gawin lahat. Ikaw ay Cheng Ching Ching, babaeng pumatay sa unang asawa. Walang kahit isang piraso na ibibigay sa'yo. Umalis ka. Umalis ka. Oh. Anong kakabait-baitan ito? Kung nandyan pa ang mukha ko. Gusto mong makita akong sumayaw, kailangan mo pang humiling sa akin. Oh. Ha. Tumakbo pa. HMM. Kuya, bigyan mo ako ng ilang araw. Mag-iisip ako ng paraan para sa pera. Nasa proseso na ako. Kuya, ako. Ang operasyon sa pagpapaganda at ang bayad sa pagkakasira ng kontrata ay nagpaubos ng yaman ng pamilya ko. Talagang wala na akong magawa. Pupunta ako kay Chimo para humingi. Siya ang presidente ng Chi Corporation. Ako ang kanyang babae. Hindi niya ako pababayaan. Kuya, maniwala ka sa akin. Tama na. May oras pa ako para sa'yo. Matagal ka nang iniwan ni Chi. Kung kaya niyang bigyan ka ng pera, bakit ka pa manghihiram sa akin? Mas mabuti, bigyan na lang kita ng ibang daan. Sandong. Papayagan kita na makabalik sa pera. Tama ba yan? Oo, magandang idea. Salamat kuya. Tumawid na tayo. Oo. Sumunod, hawakan mo siya at basagin ang kanyang mga binti. Bilisin mo. Ang iyong ahensya ay nagpadala ulit ng update tungkol kay Chimo, HMM. 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi mo naman sana. Dahil sa kanyang malupit na kalagayan, ay naawa siguro. Patay na si Zai Weiqi. Ano na kay Chimo? Si Jessica ay nag-aalala lamang. Malapit na ang pagbubukas ng art exhibit. Puno ng mga painting ang gallery. Ito ang paborito ko. Ang pagpapangalina ng isang tao, at ang pagbati sa bagong buhay. Kiki. Nag-adjust ako ng mga anyo ng aking mga mata at kilay. At sa ibabaw ng aking mga mata, ginamit ako ng 3 apelyido. Patuloy kong idinadayuhan ang aking mga pamumukol. Batay sa iba't ibang teknikang makeup, basta hindi ko ito kabayaran. Hindi ako si Zay Weiling. Si Chi. Siya. 是他。 Si Chi. Siya. 是他。 Si Song Yi. Siya ay magkaibigan kay Chimo. Kilala ko rin siya dati. Pagkatapos, nahulog ako sa pagmamahal kay Chimo. Siya ang namuno sa pamilya Song. Inilipat niya ang sentro ng negosyo ng pamilya Song sa ibang bansa. Pagkatapos noon, wala nang komunikasyon. Tingnan mo ang kanyang katawan. Sa araw ng libing, ang kanyang kinakailangan ay, siguro siya rin. Bakit siya naroon? Magbibigay ba siya kay Chimo ng impormasyon? Kiki. Ginoo. Siguro nagkamali ka ng tao. Pasensya. Ikaw ay sobrang kapar sa aking asawa. Tanga nga naman. Anong sinabi mo? Kailan ako naging asawa mo? Ang galing-galing ninyong makajoke. Kahit ang sarili niyang asawa ay maaari niyang makilala ng mali. Pasensya na. Siguro ay sobra akong naisip ang aking asawa. Oh, tama nga. Ang pangalan mo ay Jesset. Itong mga larawan. Ang lahat ay ginuhit mo. Oo. May tutulungan ba akong makita ng mga ginoong ito? Mayroon kasing paborito. Maaari mong ipakilala sa akin. Pakiyari.
Sa tono ng larawan na ito, nagbibigay ito ng espesyal na pakiramdam ng kalmado. Kaya, ito rin ang isa sa mga paborito kong proyekto. Ang asawa ko ay tinawag din Jessica. Pasimaw. Ang pangalan ko sa Ingles na ginagamit ko sa bansa, siya ang Rose. Ang asawa ko ay isang tanyag na pintor, siya rin ay isang Chino. Ang galing naman. Ngunit Ginoo, ang estilo mo ay 15 taon nang lipas, tama ba? Hindi ako kayfabe. Ipakita ko sa iyo ang larawan ng aking asawa. May ilang katulad talaga kami, ngunit tingnan mo. Mas matanda ako sa kanya, kaysa sa kanya, at saka dito, may dagdag na moles. Na, pasensya, naabala kita. Lahat ng mga larawan dito, kukunin ko. Hindi na kailangan, walang anuman. Sa opisina ko, kulang ako ng dekorasyon. Jessica, ito ba ang Ito ay ang pinakamatalino, pinakaalam ng pinto sa buong lungsod, ang batang magaling sa larangan. Pasok na, dito. Bigyan. Oh, tanda ko na. Ano huwag magdagdag ng isang paraan ng komunikasyon. Kung mayroon pa kayo, bagong trabaho, pwede niyo akong i-notify. Tama. Ikaw ang aking Diyos ng pera. Magkano pa ang inyong palingang pintura? Ilang araw na lang ba? Matapos mabuo ang exhibit, bigyan mo muna ako. Hindi naman tayo magpapatakot, okay? Ako ang dadalhin kita. Narito na si Song Yi. Siguro hindi na malayo si Chimo. Mga kasama sa bata, kahit nakilala ako ni Song Yi. O hindi. Malaki ang posibilidad na sinabi niya ito kay Chimo. Kailangan kong mag-isip kung saan pupunta sa susunod. Mas gwapo ka pa kaysa sa araw ng libing mo, sa paraan ng pag-sign ng cheque, lalo na siguro siya. Ay, tanungin mo siya kapag may oras ka. May ibang building pa ba? Gusto mo bang ihang at subsidiary ng company? Mag-iisa lahat ng larawan mo. Ano mo akong pagsasanay sa kalsada? Kahit gusto niyang bilhin, kailangan ko pa rin ng maraming larawan para masagot ko siya. Hindi ka ba may ilang basurang larawan? Pahirain kita, ayusin. I-iron mo at ipa-frame natin. Nagbago ka. Ang dating mo bago, ang pagsusunod sa sining mo. Ang pera ang hari. Binibini. Mahirap lang ako'y makahanap, ngunit nakakita ako ng isang malaking babaeng may pera. Isang malaking Diyos ng pera. Hindi ba dapat mapuno ng mabuti? Ilang araw, sapat na para sa isang buhay na kita. Hindi ba't masarap yun? Sasabihin ko ng tapat, sa tingin ko, hindi siya magbubulgar. Kahit kanina, hindi kanya tinukso. Si Zai Xing at si Zai Chen, kakaakma lang sa bagong kapaligiran. Kung aalis sila uli, saan ka pupunta? Magpanggap ka na namatay ulit. Maniniwala ba siya? O baka naman naglalakbay lang? Wala kang pakialam. Yung mga bata. Tama nga. Isang tao lang at may pamilya. May pagkakaiba. At alam ko si Chimo. Naranasan niya ang nangyari dati. Kung alam niya na buhay pa ako. Kahit saan siya magpunta, manghahanap ako. Ano kaya ang isusulat niya? Oo. Huwag ka nang magpanggap, Zai Wei. Alam kong ikaw yan. Oh. Kumusta ka na? Anong ibig mong sabihin? Matagal ka nang hindi sumasagot. Hindi ba, naghihikbi kay Chimo?
Sa. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Sa. Halika, uminom ng gatas. Mabait, kumain ka. HMM. Magandang umaga, Ala. Maglilipat ka na ba? Oo, kahapon ng gabi. Naibenta na ang bahay. 3 beses ng presyo sa merkado. Talagang napakaswerte. Kaya't congratulations sa'yo. Pwede bang malaman, sino ang bumili ng iyong bahay? Katulad natin, isang mamayan mula sa China, isang batang ginoo. Ayos na, uunahan ko na. Chino, lalaki, bata. 3 beses ang halaga sa merkado. Noong unang gabi na nakita ko, si Song Yi. Sasabihin mong hindi ito pagkakataon, wala nang maniniwala. Diretso lang. Ang bilis ng progreso. Tapos na ang renovation ng bakuran. Ang bagong kapitbahay na ito, ay mukhang hindi maganda ang intensyon. Hello. Mukhang kailangan ko nang umalis. May bagong kapitbahay sa tapat. Pakiramdam ko. Parang ako ang target. Ang lugar na ito, marahil hindi ako makakapagtagal dito. Mahal. Huwag kang magpanik, maghintay ka lang at tingnan ang mangyayari. Tama nga. Kung si Chimo ito, diretso siyang lalapit sa akin, rather than living like this. Kasing bahay lang tayo ng mga kapitbahay. HML. Oo. Ginoong Chi. Ang iyong tiyan, hindi na makiinom ng alak, makinig ka na lang sa doktor. May tumutunog sa doorbell, narinig mo ba? Siguradong si Kiki na ang bumalik, siya nga ang bumalik, Ginoong Chi. Nakarinig ka na naman ng mali, pupunta ako para buksan ang pinto. Jessica, ang swerte naman. Kakabili ko lang ng bahay at katabi mo pa. Kung hindi dahil sa triple ng presyo, naniwala na ako. Ha, regalo sa bagong tahanan, para sa iyo. Salamat, Ginoong Song. Titikman ko ito ng mabuti. Ngunit bago tayo mag-usap, nabanggit mo ang iyong asawang babae. Hindi ba siya sumama sa'yo? Oh, sumama na siya sa iba. Anong klaseng kasinungalingan ito? Paano mo nasabi yan? Mama. Ate. Saan man ako nakilala? Ginamit ko ang ilang larawan ng mga bata. Si Song Yi hindi makakalimutan iyon. Kumusta ka, bata? Unang pagkita natin. Papayag niyo akong magpakatangi para sa unang pagkikita. Okay. Halika, tingnan mo, Song Yi. Ano ba talaga ang balak niya? Tingnan mo, sa kamay, wala siyang dala. Halika, 3. 2. Halika, buksan. Wow! Ang galing. Nagulat. Gusto mo ba yan? Pumunta. Magbibigay na naman ako ng isa. Magandang ideya. Oo. Baka talaga siyang sana lang dumating, upang malapitin ang ugnayan ng mga kapitbahay. Pumunta. Tingnan mong mabuti. Tingnan mo. Walang laman sa kamay mo. Walang anuman. Walang damit. Walang kahit ano. Sige. 3. 2. Wow, wow. Mama, ang tiyuhin ay talagang wizard. Ang tawag dyan ay magician. Oo, oo, oo. Pero tito, mayroon pang mga bagay na dapat gawin. Hindi na namin siya istorbohin. Oo, walang anuman. Gusto ko ang mga bata.
Kapag nakikita ko sila, parang nakikita ko ang sarili kong anak. Nanunod muna ang tito. Bukas, magpapakita ulit ako ng mga ilusyon sa inyo. Oo na ba? Oo, sana ay maaring ipakita ng tito sa akin bukas. Isang maliit na pusa. HMM. Ayos. Kaya mag-aral ng mabuti si tito sa bahay. Paano maging maliit na kuneho? Kita-kits bukas. Ayos ba? Oo. Ginuusong. Hindi ba kayo kailangang magtrabaho? Ako'y amo. Wala kang mali kahit kaunti lang na hindi pumunta sa opisina. Ang importante ngayon, hindi ito para mag-appear ang isang maliit na pusa. Hindi ba para i-appear ang isang maliit na pusa? Narito na. Tama. Magtiwala kang manatili dito. Hindi ka pinipigil tungkol sa aking identidad. Walang anumang kondisyon. Baka maaari pang magtagal ng kaunti. Pakitingnan mo nga. Walang pagmamadali, titingnan ko. Tulungan mo rin akong tingnan. HMM. Kayong dalawa, kailangan tawagin si Tito Song. Walang problema. Ganito ang tawag sa ibang bansa. Ang tiwala ay nakakabighani. Halo, Ate Zai. Natanggap mo na ba ang mga feedback mula sa aming kumpanya? Nagising si Chigo na parang nasa sakit. Talaga akong natutuwa. Bago ay hindi ka pa tumutulog sa akin. Siyempre naantay ko noon. Tama, si Cheng Ching Ching na yon ay may utang. Napako na ang kanyang mukha dahil sa pagpapaganda. Naging mabangis siya dati. Ngayon ay gusto niya. Hindi na tulad ng isang aso. Ang media noon pa rin ay naniniwala na pagkatapos nito, magdidilim-dilim sila. Pero hindi nila akalain. Ganyan ang gawain ni Chimo sa kanya. Gusto niyang mamatay siya. HMM. Ganito si Chimo. Sa pagmamahal, nais niyang mabuhay. Sa galit, nais niyang mamatay. Sister Zai, noong una akala ko, bago ka umalis, mawawala ang lahat ng mga bakas ng buhay. Hindi ko inasahan. Nandyan pa ang lahat. Tuwing nakikita ni Chimo, naaalala niya ang tao. Hindi siya makaalis. Talagang hindi siya makaalis. Sobrang astig. Saan naman ang sinasabi mong napaka-astig? Hindi naman ako. Hindi magaling sa pamamaalam. Ako at si Chimo ay nakatira sa isang bilya ng ilang taon. Ang mga alaala ng aming buhay ay wala akong kahit isang bagay na dinala. Kahit na sinadya ko pang maraming naiwan. Halimbawa, ang aking portrait, larawan ng pamilya, kakanin na hindi natapos mula sa nakaraang gabi, yung bahay, bukod sa akin at sa mga bata, lahat ay nandyan. Tinitiyak na siya, si Chimo, ay laging umuuwi. Mga tao ay magiging isip na malaking panaginip lamang ito. Parang lahat tayo pa rin ay nabubuhay. Ngunit hindi na niya kami nakikita kailanman. Hindi ako isang mabuting tao. Sana ang panahon ay maging talam ng bakal, upang ipaglaban, sa puso ng taong hindi nagmamahal. Sis. Ano ang susunod na kilos ni Chimo? Hindi na kailangan mong ulitin sa akin. Bakit? Sapat na ng 6 na buwan. Sapat na para akong makalimot sa buhay. Maraming magagandang bagay. Bakit mo siya dapat laging titigan? HMM. Sige. Oh, tama. Ate, may isa pang bagay. Tungkol sa aksidente sa bansa F noon. May konting naiwan, na maliit na usapan, ngunit lubusang linis na. Siguro ay may nagtabi para sa amin. HMM. Sana alam ko kung sino. Maglaro kayo muna. Pupunta ako sa inay. HMM. Mas tiyak na mas gusto ni I ang kanyang nanay. Gusto ni I ang kanyang nanay. Kaya magiging ating tatay ba? SHH. Gusto mo ba? Gusto ko. Maraming taon na ang nakalipas. Gusto ko lang mamuhay ng ganitong buhay. Isang kapayapaan na hapon. Isang bakuran na puno ng kawayan. Isang matutulog na pusa.
Mga bata na naglalaro ng walang alala. Sa tabi ng ang minamahal kong babae, ito ang biglang pagpaplano ko. Maaari ba akong magkunwaring hindi ko narinig? Ang biglaang pag-amin na ito. Maaari ba akong magkunwaring hindi ko narinig? Oo. Kayo pa ang may mukha para sabihin yan. Yung pusa nyo, yung tabi, dito sa amin, medyo sikat din naman. Anong tawag ng iba dito? Alam mo naman sa sarili mo, tigre. Tigre nga. Sino sa paligid na ito ang may alagang hayop, na hindi pa nito pinahirapan, mula nang lumipat ka dito? Ilang tao na ang dumating, at hindi lang ikaw. Ako'y kasama ng 2 mahal na bata, di namin alam dahil dito. Gaano karaming beses kaming nagpapatawad, at gaano karaming pera ang iniwan namin. Ang aking mga anak, napakalikha nila kay Songyi. Hindi lang gusto nilang maglaro kay Songyi. Paulit-ulit kong dinadala si Songyi sa aking buhay. Subukan mo. Susubukan ko muna, sige. HMM. Sa tingin ko, maganda ito. Karapat-dapat na hikayatin. Yi. Hindi mo talaga kailangang pilitin ang papuri. Yi. Kung marunong kang magluto, mamahalin ka namin ng labis. Kaya, subukan mo, HMM. Okay. Wow! Terra, subukan mo. Terra. HMM, masarap. Masarap, masarap. Pinapakain sila ni Songyi sa aming bahay upang ipakita ang kainahinang kasanayan ko sa pagluluto. Pinagsusuggestyonan nila na ipakita ni Songyi ang kanyang kakayahan. Kaya, nagiging madalas siyang umiiral may palda, magluluto para sa aming 3 tao. Hindi lang iyon, kakausapin din nila si Songyi para dumalo sa pulong ng mga magulang. Salamat sa iyo, sa pagsama sa akin, sa pulong ng mga magulang ng bata, ako'y labis na pinarangalan. Ito ang aking tatay. Column na. Sige na. Column na. Sa pagpupulong ng magulang, parehong lumakad sila ng may hangin sa balikat, at sinasabi nila sa ibang mga kasama nila sa klase, ito ang kanilang tatay. Si Songyi ay paulit-ulit na sumasapit bilang isang mahalagang bahagi sa paglaki ng mga bata. Sa huli, nakasal ang kangaroo sa pinakamahusay na dila. Pasensya na. Napakaraming kumakatawan sa 2 bata. Kailangan talagang mangulit sa'yo na magkwento bago matulog. At saka, hindi ko na maalala kung ilang beses na akong nagpasalamat sa'yo at humingi ng tawad. Walang anuman. Ang tagal na nito. Sa tingin mo ba, napakadali kong kausap? HMM. Siya ang pinuno ng pamilya Song. 18 taong gulang, iligtas ang ari-arian ng pamilya Song mula sa panganib. Pagkatapos ay gumamit ng matinding mga hakbang. Nag-ibalik sa buong sangbahayan ng Song ang pamilya. Naging pinuno siya ng sangbahayan. Nag-aral siya sa ibang bansa noong edad ni 19. Inilipat niya ang yaman ng pamilyang Song. Paulit-ulit sa ibayong dagat. Ito ang nagsimula talaga mula noon. At paulit-ulit nawawala kami ng komunikasyon. Sinabi ng ibang tao na ang Song ay isang balainggong tinig. Sinasabi na hindi siya marunong makisama. Sinasabi na sa kanyang kapital na operasyon, hindi siya kinikilala ng mga magulang. Sinasabi na hindi siya mahilig sa mga babae. Mas gusto niya ang kapangyarihan. Ganito bang tao?
Paano siya magiging mabait kausap? Wala. Wala akong. Hindi ako walang damdamin. Yung ganong tao na nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan ay nakangiti habang nagsusuot ng apron. Para sa aming tatlo, na naghuhugas ng kamay at naghahanda ng pagkain, ay nagtatanim sa bakuran. Mga halaman na gusto ko, nakaayos ayon sa gusto ko. Samahan akong uminom ng kape. Hindi ako magsasawa. Samahan ng mga bata sa paglalaro. Sabihin sa kanila ang mga kwento, ayon sa kanilang pangangailangan. Magpanggap na kanilang ama. Hindi siya nagsasabi ng pag-ibig sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay pag-ibig. Pwede ba? Iniibig lamang kita, ikaw lamang. Sa buhay kong ito, ang pinakapagsisisi ko ay noong panahong iyon, hindi ako nasa imperial. Nangyari ang malaking bagay. Hindi kita shelter noon pa. Dahil itinagligpit ni Chimo siya ang nagdala sa akin sa kanyang bahay. Napapaibig ko na siya. At ngayon, Ginoong Chi, hindi ka masyadong maganda ang kalagayan nitong mga nakaraang araw. Dahil sa matagal na pag-inom at puyat, lumalalala na ang iyong sakit sa tiyan. Mabilis ang pagbaba ng timbang mo. Kung hindi ito makokontrol, maaaring magdulot ito ng kanser sa tiyan. Mamatay na ba ako agad? Hindi naman. Mukhang hindi pa ako karapat-dapat, nasamahan siya. Ito ang buwanang, buod at plano ng Departamento ng PR. Hindi ko alam, Ginoong Chi, kung ano ang maaari mong mungkahi. Amo, ako mismo ang nagluto. Hintayin mo akong matapos sa kulong. Bumalik na lang para kumain. Ginoong Chi. Ginoong Chi. Naku, Ginoong Chi ba ay may mga halusinasyon, o naririnig ang mga bagay, mas malala na. Kiki. 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 Kahit na hindi magaling ang aking pagluluto. Pero ang pagprito ng itlog at sandwich ay walang problema, di ba? Jessica. Anong nangyari? Nandito ako. Nagising ako at hindi kita nakita. Natakot ako na kagabi ay isa na namang panaginip. Panaginip. Dati, madalas mong pinapangarap ito. Pinapangarap natin noong bata pa tayo. Nagmakaawa ako at natagpuan. Nawala ka na. Nababalisan ako. Magpadala ng 4 na almusal sa katabi ko. Pagod ka na ba? Magpunta tayo. Humahing tayo. Nais mo bang matulog na lang? Sama ka sa akin para matulog na lang. Mami. Huwag mong hayaan mawala ang supot ng banyo. Bakit hindi kayo matulog ng kaunti pa? Sapat na ang tulog ko. Bakit ka nandito sa bahay namin? Anong nangyari kay Mommy? May sakit ba siya? Masakit ang likod ni Mommy. Sinasamahan ko siyang magpahinga sandali. Oh, tama nga. Mananatili ako sa bahay niyo mula ngayon. Aalagaan ko kayo. Okay lang ba? Liwanag. Gusto mo bang maging tatay namin? Dapat gusto mo para makatira sa bahay namin. Matutulog ka kasama si Mommy. Maliban sa amin, ikaw lang ang pwedeng maging tatay. Mukhang sobrang gusto mo nga. Hindi siya mabait. Siya ang pinuno ng pamilya Song. Isang diamante na binata. Nakapag-asawa na ako. Mayroon pa akong 2 anak. Hindi naman sigurado kung gusto niya. Siyempre gusto ko na. Tawagin mo akong tatay. Pakinggan natin. Tatay. Huwag.
Ay, huwag, huwag. Sasama ako, magpapalit lang ako ng damit. Songyi, siguro sa buhay na ito, hindi pa ako naging ganito ka-awkward. Ipinadala ng assistant mo ang almusal. Kumain ka na. Sige, kakain na. Iya, gusto mo bang lumipat? Ilipat mo ang mga bagay mo dito. Tutulungan kita ng kapatid ko. Ayoko ng pusa na may gunit. Hayaan mo siyang mag-isa doon. Kung makipag-away tayo sa hinaharap, sasabihin na lang natin na hindi natin siya kilala. Sa mundo ng mga matatanda, isang gabi lang ang tulong. Hindi naman kailangang maging tiyak sa relasyon, di ba? Okay. Tungkol dito, ako at si Jesset ay nag-usap. Kung lilipat kami, maari ba kayong tumulong? Sige. Alam kong magaling ka. Kaya mong alagaan ang bata at umunlad ng maayos. Ngunit, mahal kita. Kahit si Yang Zai Weichi o si kasalukuyang Jesset, seryoso ako. Bigyan mo akong pagkakataon. Gusto ng mga bata ako. Mas magaling ako sa anumang tao, sa malapit sa iyo. Hindi mo kailangan magmadali na sumagot sa akin. Kailangan mo lang kumanda, ang iyong bagay. Ako ang nagbibigay ng tulong. Kailangan mo lang alalahanin. Laging laruan ako. Kung masasabi na noong 18 taong gulang, ang pagdating ni Chimo ay namangha sa aking kabataan. Kung gayon ang kasalukuyang Songyi, marahil ay makapagbibigay ng init sa mga darating kong taon. Hindi ako, mga taong nag-aalangan. Gusto kong bigyan ng pagkakataon si Songyi. Narinig ko na si Chimo, kamakailan ay madalas na nagkakaroon ng meeting, na tinatawag si Kiki, na tumakbo palabas ng meeting room. Sira ang ulo, paano siya makakapamuno sa Chi Corporation? Ang lahat ng ating kayamanan, ay hindi dapat ipagkatiwala, sa ganitong tao. Sabi nga, dahil nagkaroon siya ng problema sa isip, hayaan na lang siya, umuwi at magpahinga. Nagmumungkahi ako, tanggalin si Chimo. Regarding his position, ang magiging puna ng marunong. Sige, sumang-ayon. Huwag kang magulo. Magsepilyo ka. Sukob na kayo kumain ng breakfast. Pagkain ninyo ng breakfast, ipinapaaral namin ang bata. Narito na, narito na. Umupo. Halika. Mga bagay ni Songyi, hindi naman agad-agad na dinala sa bahay ko, kundi unti-unti. Parang mga langgam na unti-unting kumakain ng tinapay. Nang mapagtanto ko, wala ng parte ng bahay, na hindi niya iniwanan ng bakas, mga pares ng tasa at sepilyo. Maayos na nakaayos sa closet, ang kanyang mga damit at medyas. 10-10 set ng pamilya, ang magkapamilyang damit ng 4. Pagmasdan muna, CE, talaga kang sinusunod ang sinabi mo. Narito ka na pa-make up sa amin. Siyempre, sisimulan kong samahan si Mommy, araw-araw, sa pagkuha sa iyo sa paaralan. Sang-ayon ba? Kung sakaling hindi ako makapunta, ipapaalam ko sa inyo ng maaga. HMM. Sige. Si Lee ay ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Nasa tabi sila ni Chimo. Kulang ang pagmamahal ng ama. Pinadoble ni Songyi ang ibinigay sa kanila. Jessica, ikaw, halikan mo ako. Ang hindi. Kagat mo ako sandali. Bakit? Sobrang saya. Natatakot akong hindi totoo. Kaya hayaan kitang maging mas masaya. Magpakasal tayo. Oo. Ang bagay na ito'y ibibigay ko sa iyo. Sigurado kung ito ay matutulungan natin. Pakiyano ka, mabuti. Saan ang mga Chimo? Guna. Ngayon, ang mga profesional ng kumpanya ay nagdududa sa kalagayan ng kanyang isip at ilang direktor ay nagkakaisipan ng lihim na ipaglaban na may mental na sakit siya, kailangan siyang tanggalin. Hindi ba siya gagawin ang anuman? Ngayon si Chi, marahil ay walang lakas.
Nasaan siya? Dito. Amo. Sing-sing. 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 Nawala ang sing-sing. Magalit si Kiki kapag bumalik siya. Amo. Sulong ang tulong. Mo. Mabilis ka na. Tumulong. Tumulong. Mo. Bakit ka kahit pa ganyan? May problema ka ba? Sing-sing. Ginihanga ka ng ginihanga. Wala na sanay. Mamamana ka na. Amo. Amo. Paano ka? Nanay, kamusta ka? Nakita ko si Kiki. Nasaan ang wedding ring? Nasaan ang aking wedding ring? Nawala ang wedding ring. Magagalit si Kiki. Amo, magpakatatag ka. Kung patuloy kang ganyan, susuko na lang. Hindi na babalik si Kiki. Hindi na babalik. Oo. Hindi na siya babalik. Hindi na siya makakabalik. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Amo, magising ka. Huwag ganyan. Hindi patay si Kiki. May nakita sa kanya sa ibang bansa. Yung aksidente noon. Hindi siya ang namatay. Sana itong PS na litrato. Maaaring epektibo. Hindi siya namatay. Hindi siya namatay. Bakit hindi siya bumalik? Parang nawalan siya ng alaala. Maging matatag ka. Amo. Nagpadala na ako ng tao para hanapin siya. Hindi rin naman gusto niya bumalik siya. Nakikita mo ang may libong butil. Ni Chi at Si. Ang Ginoong Chi. Ang Ginoong Chi ay nakainom na ng 8 tasa ng kape ngayon. Kayang-kaya niyang mawalan ng bigas. Niloko si Ginoong Chi ng matanglo na larawan ng matanda. Ang layunin niya ay mabuhay na lang dahil sa kanya. Kaya sinugo niya, maghanap ng lahat ng lugar kay Ginhawa. Ngayon, hindi na natin alam. Tama na ang balita tungkol kay Ginhawa. Ngunit si Ginhawa ay mag-asawa na. Dapat bang ipagbigay alam niya ito? Ay. Ginoong Chi, nahanap na ang ginang. Zai, ngunit. Talagang buhay pa siya. Buhay din ang mga bata. Ngunit si Ginang, Zai, ay mag-aasawa na kay Ginoong Songli, sa lalong madaling panahon. Si Gigi ang asawa ko. Siya ang Ginang Chi. Huwag ninyong bigyan akong maliit na tawag pa siya. Mag-aksaya ka agad ng eroplano para sa akin. Jessica, nais mo bang magpakasal kay si Sir Guang Songli sa susunod na kahit mayroong kahirapan o yaman o pagkasira ng kalusugan, ipaglaban mo siya, hindi ka magbabawas hanggang sa kamatayan. Nais ko.
Ang aming bagong kasal anong lalaki ay hindi na matagumpay. Nahahalik ang kasalukuyang asawa. Mahal kita. Kumuha ng kamay mo. At magkasama tayo hanggang sa lumubog ang araw. Paborito akong laban. Kiki. Totoo nga, ikaw ito. Buhay ka pa. Anong sinasabi nila ay nawalan ka ng alala. Ako si Chimo. Ikaw ay ang aking asawa. Alam mo pa ba ako? Mga bata. Narito ang tatay. Pumunta ka dito sa tatay. Inay. Mama. Sa pagitan ni Chimo at Songyi, ang timangan ng mga bata ay matagal nang nakasandal kay Songyi. Ang tinatawag na lahi, sa mahabang pakikisama at taos-pusong pagbibigay, ay talagang walang halaga. Nawalan ba kayo ng alaala? Ha? Songyi. Kahit na nawalan sila ng alaala, aalala mo pa rin kung sino sila. Sila ang akin, asawa at mga anak. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sobra na. Chimo. Hindi ka welcome dito. Pakisalin mong umalis. Nanay, natatakot ako. Papa, natatakot ako. Sumunod ka. Huwag kang matakot. Ipapangalaga kita ni Papa. Anong tinatawag ninyo siya? Si Ginebra. Masama ang iyong kalidad ng espiritu. Siguro ay masama na rin ang iyong pakiramdam ng pakinig. Ipinapakilala ko sa iyo. Ito ang aking asawa, Jessica. Sikat na pintor. Ito namang dalawa ay ang aking mga anak. Si Song Ziyexin at si Song Zichen. Anong sinasabi mo? Wala akong sinabing kalokohan. Alam mo na. May mga tao na ayaw ng mga anak at asawa. Siyempre may mga tao na magmamahal sa kanila. Mahal ko sila. Hanggang sa huling araw ng aking buhay. Anak, kumusta na? Nakita mo na ba si Kiki? Gusto ba niyang bumalik sa'yo? Oh, talagang ayaw niya. Bumalik sa'yo. Bumalik ka na lang mag-isa. Walang anuman, na mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Mas mahalaga. Hindi ba? Kamusta ang dalawang apo ko? Mabuti ba sila? Ikaw, kumusta ka? Ayos lang ba? Chimo. Chimo. Tito. Anong tawag mo sa akin? Tatay ang tawag sa akin. Tanungin ka kung gutom ka. Narito, may dala akong pagkain para sa inyo. Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako ang tunay niyong tatay. Pero kami, ay may bago ng tatay. Ikaw ay maaari lamang maging tiyuhin. Cheers! Kiki, masaya ka ba? Siyempre masaya ako. Pero masaya ako, dahil ikinasal tayo. Walang kinalaman sa iba. Mga isip ng mga lalaki, oh, tiyak na, nagpapakita siya ng pagmamayari kay Chimo, bilang magkaibigan. Handa siyang ipasa ang dalawang bata, sa tabi ni Chimo pansamantala, upang bigyan siya ng pagkakataon, na makasama ang mga bata ng kaunti, may tuturing na nagpakita siya ng kabutihan. Ganito na lang, umalis na ako, patawad. Oo, mabuti. Mga bituin, Chen. Gusto ba ninyo na sumama kay Papa pabalik sa bansa? Sige, si Papa ay tiyak na, mabuti sa inyo, napakabuti. Bibiliin ko kayo ng napakaraming laruan. Araw-araw kayong susunduin sa paaralan. Sasamahan kayong maglaro, ayos ba? At saka, nandyan pa si Lola, miss na miss ko rin kayo. Ha? Sumama ka sa akin pabalik.
Wala tayong pupuntahan. Nandito lang tayo. Gusto kong makasama si Mama at si I. Gusto kong tumira kasama nila. Gusto ko rin si I. Masarap magluto si I. Magaling siyang mag-shogi. Alam niyang laruin ang lahat ng uri ng chess. Mabilis at mahusay si I sa Lego. Kasing bilis ng magic trick. Lahat ng pinakabago at advanced na laruan sa mundo ay nasa bahay namin. Super mahal kami ni I. Sila rin ay isinilang sa akin. Labis na pagmamahal sa maraming panawagan. Nangako rin ako na aalagaan sila sa buong buhay ko upang sila ay lumaki na masaya. Ngunit sa huli, ayaw na nila sa akin. Yun ang nanay. Nagbuo siya ng play sandpit para sa amin. Pagkatapos ay lumipat si I. Binili niya ang bahay sa tabi nito. Nilikha silang bagong bakuran. Napakaaliw kay nanay ng mga puno. Ang dalawa. Tinawag na Phoenix Trees. Nagiging ganda talaga kapag nangangabayo. Parang apoy na sinusunog. Maraming bulaklak ang aming pamilya. Ang pusa na yon ay tumatawag na tiger. Bawat alagang hayop sa paligid ay takot sa kanya. Hanggang sa aso ay hindi niya mapapalo. Kadalasang kinukuripot niya ang isda sa malaking bakod. Ang aming pamilya, ayaw nito. Pero mahal na mahal ito. Tito, bakit ka umiiyak? Tito, bakit ka umiiyak? Asawa, bakit ka umiiyak? Walang anuman. Malakas ang buhawi, naligaw ang mga mata. Walang anuman. Tito, may buhangin sa mata. Maaari ba, kayong humihip ng kaunti para sa akin? Amo, tingnan mo, ito ang kahoy ng phoenix. Ito ang bulaklak ng rosas. At mayroon pa ito, ang kuting-kuting na siyang kumukuha ng isda. Ito ang akin, pangarap kong bakuran. Madali lang. Sisigurado kong matutulungan kita. Nalimutan ko na nga. Nararamdaman niya lahat. Siya ay palaging nagpapalagay na alam niya. Ang mga bata ay lumabas ng matagal na. Dali-dali nating ilagay sila pabalik. Inay. At sila'y nagpapahaba ng mabuti. Nagustuhan ni Song Yi sila. Naging masaya sila. Ako ang kasalanan. Ako ang nag-iwan ng kanilang dalawa. Narito ang mga tao sa buong buhay. May ilang pagkakamali. Talaga kang hindi dapat gumawang iyon. Ginoo Chi. Huwag mo siyang ipagselos. Ginoo Chi. Ginoo Song. Hindi pa alam ni Kiki, ikaw na ganyan ba ang uri ng tao? Anong uri ng tao ako? Sabihin mo nga. Gaano mo ito alam? Oh, gaano mo ito nanguhulaan? Si Cheng Ching Ching ay ikaw ang nagayos. Ako at si Chichi ay nakarating sa puntong ito. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sobrang tuso at masama mo rin. Hindi rin naman talaga isinasayayos. Pero, tama talaga akong tumawag ng tao upang tiyahan si Cheng Ching Ching. Narito ka na nga, sino ka ba para magsabi na hindi ka nagawa ang bagay tungkol kay Kiki?
bago siya ang tagapagsalita ng iyong kumpanya. Mga babaeng artista, gaano karaming tulog ang nakuha mo? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Hindi lang sapat na maging maingat para walang makaalam. Sa mga nakaraang taon, akala ko isa lang, si Cheng Ching-ching. Kung hindi mo lang naisip na kontrolin ang sarili mo, hindi sana naging makapangyarihan si Cheng Ching-ching. Sinasabi ko sa iyo, ang pagkakaiba ni Cheng Ching-ching sa ibang mga babae ay gusto ni Cheng Ching-ching na umangat, gusto niyang maging asawa ng chief pamilya, at iba ay gustong lanjin lamang ang mga resource mo. Hindi ka worthy kay Jessie. Wala kang worth kay Kiki, tunay pa nga. Hindi ka worthy sa sarili mo, ang malalim na damdamin noong edad ng 20. Hindi ka worthy kay Jessie. Hindi ka karapat-dapat kay Kiki, tunay pa nga. Hindi ka karapat-dapat sa sarili mo, ang pag-ibig sa 20 taon. Noong bata ka, sobra ang pagmamahal mo sa kanya. Gusto ka rin niya. Wala akong sinabing kahit ano. Mawawala ka mula sa inyong nawawala sa mundo. Pagkatapos, nagtaksil ka kay Kiki. Gumamit ako ng kaunting paraan para makita niyang malinaw kung sino ka. May problema ba? Kahit na walang Cheng Ching-ching, makakasiguro ka ba? Wala ka na bang ibang tao sa hinaharap? Huwag kang maging maid. Nagmamalikmata ka sa labas. Maraming uri ng babae sa labas. Laging may isa na gustong umangat. Tungkol dito, ito ang tanging bagay na hindi ko inisip. Ito ay isang aksidente sa sasakyan. Pero lahat iyon ay nakaraan na. Masaya kami ngayon. Kahit na magsuka ng dugo o magputol ng pulso, walang epekto ang mga paghihirap sa aking harapan. Talagang walang silbi. Sa harap ni Jessica, wala nang silbi. Marahil hindi mo siya masyadong kilala. Kapag mahal ka niya, pinapaboran ka niya, ikaw ang kanyang buong mundo. Kapag hindi ka niya mahal, mas mababa ka pa, sa isang bato sa tabi ng daan. Pinaalalahanan kita. Mas mabuti pang bumalik ka na sa bansa. Huwag mo akong pilitin na galawin ka. Ngayon, ang pamilya Chi sa aking paningin ay hindi na mahalaga. Jessica, bakit ka nandito? Jessica, bakit ka nandito? Hindi ka ba sabihin na hindi ka dumarating? Kailan ka pumunta? Pasensya lang ang pagdating ko. Ayaw ko talaga dumalo. Ngunit ilang tao ay nagkalimutan ito. Dine deliver ko sa iyo ito. Jessica, pakinggan mo muna ako. Ako. Huwag kang magsalita. Humikit ka. Kiki, magkain ng gatas ka na. Salamat kuya. Actually, wala akong pakialam. May bagong lihim ang bawat tao. Kahit gaano katatag si Song Yi. Isang 18 taong gulang na kayang sakupin ang malaking puok ng pamilya Song. Paano siya magiging isa lamang na naghihintay sa itinakdang kapalaran? 18 taong gulang pagkatapos ng libing. Gatas pagkatapos ng libing sa 18 taon. Alam ko na may gamot sa loob. Matagal ko nang alam. Ngunit noon, kailangan ko si Chimo.